gawin ng mapayapa yung aking bisita. Winiwin po natin yun. Kasi napakahirap po silang ang mga Austrian. So, kailangan kalahin nila. So, I pray to the Lord na mayroong ma-convert na Austrian. Yung anak ay tutor po ni Natalie. Naglulo. So, naging kaibigan natin. Natutuwa ko sumama sila. Okay, so, gusto ko magbahagi ng topic natin, the necessity of obedience to God. No? Necessity, ibig sabihin yan ay talagang importante. No? Kinakailangan. Meron akong kasama noon. Ang sabi niya, ba't ako susunod sa kanya? Ang pastor ko ang Diyos. No, yung mga ganong attitude, hindi makakarating sa paruroonan, mga kapatid, no? Kasi, sabi nga ng God, paano mong malalaman na sumusunod ka kung yung nakikita mo at di mo sinusunod, paano mo susundin ang Diyos? No? So, God give us leaders. Yan, tanda po natin, no? Sa Ephesians chapter 4, 11-12, nagbigay ng pastor, teachers, evangelists, apostles. Guide po yan. No? Yan. So, yan po ang magiging gabay natin, yung fivefold ministry na yan, mga kapatid. Ang labanan po kasi, hindi payabangan po. No? Pag mali po ang concept natin sa ministry, huwag natin pasukin. Hindi po tayo magtatagumpay. Ang ministry is soul. Meron o wala. Kami nagsimula kami lagi niyan, wala. Sa Leuven, nagsimula kami. Talagang simula sa simula. Kasi hindi pera pinag-uusapan dito, kaluluwa. Naintindihan ko na kung pera na, magtatrabaho na lang ako, mga kapatid. Doon, magkatrabaho na sana ako, 3 hours. Pero iniisip namin mag-asawa yung ministry. Dahil kailangan lagi ako nandoon, may part na wala ako. Nasa conference. So, I rather to choose the ministry. Amen? Sayang yun. 1,000 euro yun. Pero, iba yung trabaho natin eh. Hindi naman tayo pabayaan ng Panginoon. Amen. Sabi ko daw sa akin mga kapwa pastor, walang pera sa ministry. Ang mag-provide sa iyo ang Diyos. Yes. Hindi po trabaho ang ministry, ha? Soul po ang pinag-uusapan sa ministry. Right. Pag hindi natin mahal ang kaluluwa, hindi po tayo mag-progress. Instead na i-bless tayo, curse ang mapupunta po sa atin. Magsasuffer po tayo. Marami po nagsuffer because mali po ang motibo. Mali ang thinking. Mali ang pagsunod. Hindi po porket nakatayo na tayo sa pulpito, nakapangaral tayo, nabigyan tayo ng opportunity, we are pastor. Pastoring is calling. Malalaman mo may calling ka, mahal mo ang kaluluwa. Number 1 yan. Hindi mo titigilan yan. Kahit isa lang yan. Dahil gusto mong maligtas. Amen? Nag-start kami sa Vienna, sa Austria. Dahil 3 contact namin. Hanggang almost 1 year yung mga kapatid. Ang tao outdoor. Pero hindi kami pinabayaan ng Panginoon. Kasi gawain ng Diyos yan. Amen? So, napakaganda po nito mga kapatid, the necessity of obedience to God. Kahit nagpe-pray tayo, kahit anong ginagawa natin, kailangan pa rin sumunod. Okay? Sabi po dito, Hebrews chapter 5, verse 8-9, though he were a son, yet learned he obedience by the things which he suffered. And being made perfect, he became the author of eternal salvation unto all them that obey him. Amen? Sa lahat ng sumusunod. Okay? Tignan natin ang meaning ng obedience, mga kapatid. Sa ministry, hindi po pagalingan. Sa ministry, hindi po payabangan. Amen? Sa ministry, kailangan po ng Diyos yung sumusunod. Okay?
Obedient describes someone who willingly does what they are told or complies with commands and rules. Kaya sa local, tinuturuan na tayo. Dinidevelop. Amen? Ako, pag may nagpaalam na mag-aaral ng Bible School, discourage ko eh. Kung wala kang gawain sa local, lalo na soul winning, huwag ka mag-Bible School. Kasi, anong gagawin mo pag natapos ka? Dapat doon pa lang sa local, sinisimulan mo na. Ako, hindi naman ako Bible School student, mga kapatid, nung ako ay gumawa sa Panginoon. 7 ang gawain natin, ilang fellowship center, to God be all the glory. Doon na-develop yung calling. Amen? Kaya sabi ko sa mga nagbabible school ka, wala kang alagang kaluluwa. O, ang pagkatapos mong Bible school, anong gagawin mo? Di-display mo yung diploma mo. No? Pastor Brian, Pastor Jay, yung mga matigas ng ulo, yun ang nawala. O, nagalit pa sa akin, pinawalan ko daw. O, ngayon nawala. Kasi ang pastoring, ang Bible school, sabi ni Pastor Opal, yan ay sa mga tinawag na. Mali ang concept. Pag dadalhin mo dyan mga baguhan, maglalaro lang yan. Pag tignan mo, ayaw lumabas, ayaw humayo. Gusto lagi sa loob, gusto sa microphone. No? So, nagkakaroon ng problema po. Okay. It means submitting to the authority of another person, a set of regulation, or a higher power. Yun ang ibig sabihin ng obedience. Amen? Nung graduate ako ng Bible School, hindi ako lumabas. Kahit pwede naman lumabas, hinintay ko yung plan ng God. Not my plan, but the plan of the Lord. 12 years, nag-serve po tayo sa a local church. I've learned a lot. Pinag-aralan natin yung naging youth president tayo doon, head usher tayo doon, AMF official tayo doon, hanggang maging outreach director tayo. LM lang hindi ko napasok, mga kapatid. No? Kasi ang pastoring, sabi nga eh, paano mo hawakan ang isang pamilya, kung ang pamilya natin, hindi natin maiayos. Una, ang ministry natin is the family. Family, ayusin natin yan. Kasi, magiging sample tayo sa tao eh. Kung hindi natin maanong anak natin, paano sila maniniwala? Paano sila tutugon kung ang pamilya natin hindi naging magagandang halimbawa? So we'll start in our family. The ministry is in our family. Simulan natin yun. Amen? No? Kasi hindi po laro ang ministry. Yeah, hindi po yan. Okay, sabi rito, though he were a son, many people desired the blessing of God while refusing to obey His commandments. Gusto ng blessing, pero refuse yung utos. Huwag mag-obey. Alam naman natin yun kung umu-obey tayo, hindi. Some teach that obedience is unnecessary for salvation, and that faith alone is sufficient apart from submission to God's will. So God organized leadership. Amen? Hindi pwede, nagpe-pray naman ako eh. So hindi po garantiya na sumunod ka. Kaya nga may leadership. We have pastor. Huwag natin ipilit kung hindi tayo pastor. Iba-iba po ang gamit natin. Now, meron ako noon sabi ko, hindi ka pastor. Nakakabukas ka lang, pero wala kang long-term program. Pagdating ng kalagitnaan, sumusuko. Sa umpisa, parang apoy. Pero dahil hindi preparado, hindi well-equipped, tinatamad na. Tinatamad na. No? Kaya kung hindi mo kayang yung sarili mo, lalo na pag sa mga ganyan, dapat kahit mag-isa ka, sanay ka. Kami nagsimula ako mag-isa, mga kapatid.
Mas masarap gumawa nga, sabi ko, mag-isa ka o pamilya mo lang. I never expect someone who helped me. Doon ako tinuruan ng pastor ko. Because I love souls. I don't care gaano kalayo. Lumalakad kami kilometro because of the souls. Amen? Akala ko tapos na yung dito na yung magiging tadhana namin, pamilya, pero may plano pa palang ibang Diyos. Pagdating namin doon, yun ang inuna ko kaagad, submit and obey. Kasi there's a blessing. Amen? At saka pag kayo binigyan ng gawain, huwag na parang umpisa lang. Sisingilin tayo ng Diyos diyan. Kaya hindi biro ho maging pastor. You will suffer. Commitment po yan. Pag sinabing commitment, hanggang in the last breath. Amen? Kailangan gampanan natin kung ano yung kinumit natin. Diyos po ang ating pinangakuan, hindi ang pastor. Hindi ang pastor. Kung ano yung talent nyo, pinagamit nyo lang. And maging masaya tayo sa ginagawa natin sa Panginoon. Pag madaingin tayo, ay huwag na tayo magpastor. Kasi yun ang una eh. Paano mo kukumbinsihin ang tao kung tayo mismo sarili na hindi kumbinsido? Doon pala malalaman mo kung pastor tayo. Right? Ako isa sa tagal sa ministry na natutunan ko. Ang pastor katagalan, hindi ka na marunong umangal. If you want to be effective, kailangan di ka marunong umangal. Gawin mo lang yung pinagagawa ng Diyos. Amen? You obey lang. Kasi pag hindi mo gagawin ng pinagagawa ng may pinagagawa siya sa'yo. Naranasan ko yan, sabi kay Pastor Brian, meron ako pinabayaan na Bible study. Nung una, hindi ko na pinuntahan. I suffer for a year. Hindi ako magkaroon ng contact, hindi ako magkaroon ng nawala lang yun nung lumutang sa paghuminga ng tawad. After nun, binalik lahat ng Panginoon. Kaya yun ang reason na pag sinimulan ko, tuloy-tuloy. Hindi ako sumusuko. Sabi ko nga, Yvette, kung hindi ko tatrabahin yun, kukunin na ako ng Panginoon. Pero may commitment to God, binigyan mo ko ng buhay, paggamitin mo na lang ako. Amen? Amen? No? Gamitin mo ko instrumento, as long na you are doing yung plan ng God sa buhay mo, God will extend our life. Sabi dito mga kapatid, some teach that obedience, from the beginning, God required obedience from Adam, obedience from Noah, obedience from Abraham, and obedience from all who desire His favor. Yun po ang pagkatawag ng Diyos sa atin. Sumunod. Amen? Hindi maging hari. Dapat the more na God putting us in another level of faith, lalo tayong bumababa. Lalo na pag nagkaroon tayo ng mga posisyon. Kasi servant tayo, hindi tayo leader. Hingin natin sa Panginoon to be a servant. Kami nagsimula kami maglinis ng CR. Dito nga kami pa naglilinis, Pastor Brian. Kaya wala kayo pwedeng pagmalaki sa amin. Marunong kami magpunas. Hindi kami takot na walang workers. Di ba? Walang gusto eh. Amen? Yung mga training natin, may mga trabaho na. Pero hindi kami nangangamba. Yan. Baka gusto, leader lang. Doon, nililinis ko yung simbahan. Hindi ako nag-uutos. Pero ngayon, nakakatawa kasi mga engineer siya. May mga mabibigat ang mga posisyon niya. Pero I see their humble heart. Nangangaral na lang ako doon kasi pagdating ko, sila na lang. They are engineers. They are a humble heart. Sabi sa kanila, kung ano yung kukumit nyo, gawin nyo. Kung kayo magsasuggest, bilhin nyo. Kaya wala na akong nagsuggest.
Suggest pa kayo, ha? Diba? Pero natutuwa ako, magugulat ka na lang, may bumili ng ganito, may bumili ng ganito. Because they love God. Mahalin mo ang Diyos. Kung walang pumapansin sa iyo, ano? Andiyan ang God. Ginagawa mong bagay para sa Diyos. Lahat ng ginagawa natin para sa Diyos. Yan ang motivate sa atin dito. Kaya inaalis ng Diyos yung gumagawa para lang mapuri. Alisin ng Diyos dito yan. Marami nang inalis ng Panginoon. Hindi tayo nag-aalis dito. Pinuputol ng Diyos para lalong bubunga ang kanyang gawa. Ilan na umalis dito? Pag ang attendance natin parang walang pagbabago. Nadadagdagan at nadadagdagan pa. Bakit? Ito'y gawain ng Panginoon. Amen? Ito'y gawain ng Diyos. Walang pwede magmalaki rito. May mga pumuntak sa akin, sinasaway ko. Sabi ko, tumigil kayo, gawain ng Diyos yan. Hindi kayo dapat sumunod kayo. Nakasimba lang kayo pa matatapang. Ayaw nyo sumunod. Gusto nyo kami ang susunod sa inyo. Ay lumayas kayo dito. Hindi kami naghahabol ng member dito. Dahil ito'y gawain ng Panginoon. Ipakita nyo kung ano yung paglilingkod nyo sa Diyos, hindi sa amin. Kami naggagabay lang sa inyo. Tinuturuan lang namin kayo. Dahil ang Diyos din ang magbibigay ng benefits niyo. Amen? Palakpakan natin ang ating Panginoon, mga kapatid. Hallelujah! The author of eternal salvation unto all them that obey Him. Therefore, every believer must understand the necessity of obedience to God. Pag kayo nandito, anong ginagawa natin? Dapat naintindihan natin yun. Right? Amen? Sabi kay Pastor Brian, be aware on your time. You are a pastor. Prove to God. Amen? What yung habit ang gawin natin? Ilan ang bilis na tayo ng Panginoon, pasikatan natin. Right? No? Na doon, challenge ko din sila. Sabi ko, yung ginawa natin na maaga tayo, 9 o'clock, doon na sila. Next year, i-bless kayo ng Panginoon. Pagpapalain tayo. Ang nangyari po doon, yung isang member na yung hinihintay niyang bahay na binibili niya, biglang 2026, boom, nabili niya. Yung mga nanay natin doon, biglang nagbukas ang company ni Mrs. mga kapatid, kahit edad 50 plus, 40 plus, nagkaroon na po sila ng mga trabaho. Sa ka na, prove to God, higitan nyo pa yung ginagawa nyo sa Panginoon. Amen? Palakpakan natin ang ating Panginoon. Kasi hindi naman ako mag-bless sa kanila eh. No? Tsaka hindi ako mahilig mag-appreciate. Kasi minsan ang tao, pag hindi nabantayan sa sarili, naghahanap ng appreciation lagi. Danger po yun. Ako gagawa ako. Kahit pagalitan mo ako, pinagagalitan ako ng General Superintendent ko. Bawl lang ako. I don't care. Kung mali ako, sige lang. Sorry. Pero hindi ako nagtatampo. Diyos ang tumawag sa akin. Pero sasubmit ako. Yun yung karakter natin. Mga kapatid. Amen? Praise God. God has always required obedience. Through the scripture, mga kapatid, Noah obeyed God by faith, prepared an ark in Hebrews 11:7. Noah was saved because he obeyed God exactly as commanded. Isa sa natutunan ko simula ng gawain sa Cavite, Diyos ang nagbigay ng lugar. Hindi yung gusto ko. Yun ang mali ng isang nagpapayuniring. Yung gusto niya ang pupuntahan niya, yung malapit sa may simbahan. Para pag may umalis doon, lilipat lang naman. Hindi po payuniring yun. Sabi ni Pastor Ampad sa akin, gusto magpastor, meron sa Antipolo, mayaman, Canada, $1 na yun. Sabi ni Pastor, ayoko na hindi ko pinaghihirapan. Hindi ako nagkamali, dahil yung nilagay doon, pinalayas ng mga member. Gusto ko magsimula sa simula. Simulan ko yan kahit isa. Mahirap kasi magsimula ng marami. Pag ang hanap mo crowd, popularity hanap mo.
Gusto mo yung may pumapalakpak na. Gusto mo yung sumisigaw ka. Alam mo, ang inano ko doon, kahit isa ka, ang tingin ko marami kayo. Kahit isa ka, aalagaan kita. Kahit wala ka, aalagaan kita. Baka mamaya, pag gusto mo, may pera to, alagaan ko to. Ay, trabaho namin, mga kapatid. Huwag pera. Kaluluwa ang hinahanap sa ministry, hindi pera. Hindi treasure hunter ang ministry, mga kapatid. Amen? Totoo yan. Ilan beses ko na sinabi sa inyo, God provide everything sa ministry, sa akin. Kaya walang pwede magmalaki. Ilang member na umalis dito ng given, hindi natin nahabol. Palakpakan pa tayo. Lilipat na siya. Naubos pa sa mga provide? Hindi. Binigay ng Diyos. Amen? Diyos lahat dahil tama ang motibo natin. Okay? Palakpakan natin ang Panginoon. Praise God. Genesis 6:22. Thus did Noah according to all that God commanded him? Yeah. Yes. Abraham obeyed God. In Hebrews 11:8. By faith, Abraham, when he was called, obeyed. Yeah. Amen? Sundin natin. Huwag yung emotion. Marami kasi emotion. Kasi marami nakatingin. Alam niyo yung pulpito, mga kapatid. Pag hindi ka mali ang iyong paggamit, piling mo iba ka. Ang sarap magsalita kasi, nagsalita ako, umiyak siya. Grabe power. Pero pag nasa labas ka, mukha kang leon, pag nagsalita sa pulpito, pagdating sa labas, puting. Puting. Amen? Dapat leon ka sa labas, kuting tayo sa loob. Okay? Mga kapatid, gating ng Panginoon. Magsi. Magsisitaw. Israel was punished for disobedience. Alam natin yan, mga kapatid. Israel repeatedly suffered because they rebelled against God's commandments. In 1 Corinthians chapter 10, verse 1 to 11. Lalo na pag pinag-usapan ng kaluluwa. Marami gusto magpastor pero hindi po naging effective. Because they are not a pastor. They fail to their family. Kasi nag-start po yan sa family. How we will become effective kung ang pamilya natin, hindi natin na i-handle ng tama. Then, hahawak tayo ng maraming problema. Kung yung problema natin, konti lang, hindi natin masolve. May sinabi lang akong ganyan. Paalam siya, Pastor, lalayo muna ako. Bakit? Gaway kami ng nanay ko. O ano ngayon? Sabi ko, huwag ka magpastor. Bakit? Problema mo lang, isa, nagwala ka na. Lumayas ka na. Isa lang, nanay mo lang. Nagpakalayo-layo ka. Ngayon, masyado nang malayo. Kung ano mga kapatid, kala mo totoo. Yan. Kaya nga, mga kapatid, the counsel of multitudes, there is safety. Pag-iingat ka. Amen? Minsan nakikita natin yung tagumpay ng isang pastor. Huwag ko nang tignan natin. Tignan natin yung paano siya nagtagumpay. Minsan, mga kapatid, nakarinig yung mga nagpapos ko. Ang pinupusapan yung sasakyan ng pastor. Yung ganda ng kanilang kasuotan. Yung ganda. Gusto nyo kaagad sa top, hindi nyo inalam kung ano yung ilalim. Paano narating ng isang pastor yung bagay. Bago narating ng pastor yan, grabe po pinagdaanan. Huwag po tayong tumalon doon kaagad sa taas na hindi natin dinaanan ito. Babagsak po tayo.
Amen? Naintindihan natin. So kaya maraming hindi nagpapatuloy. Yung isa kong alaga noon kasabay nila Pastor Jay. Hindi ako pinapangaral ni Pastor. O sige, mangaral ka. Sabi, Bible school Yung nandun na sa pulpito. Hindi na rin alam ang sasabihin. Sabi ko yan, kasi ngayon, Kristo na sa bungan. Kasi kami, Pastor, alam namin kung kailan. Mayroong tamang panahon. Amen? Ang problema, nung ini-equip mo, pumapalag. Like, galing ko na sumigaw O di sumigaw ka na lang. Pero yung puso mo, ano yung puso mo? Hindi mo ba alam, inaayos yung puso natin. Itinatama sa loob ng lokal. Inaayos yung mali natin mga motibo. Tinuturuan tayo sumunod. Sabi ko doon sa isang gusto magpastol. O sige, palisensya kita. Lisensya. Pagdating ng meeting, shock siya. Singilan na. Dami sinisingil, kaya ihanda nyo sarili nyo, ha? Totoo yan. Marami kami reporting. Marami ba yan? Ngayon, hindi na nagpakita. 2 meeting lang ang pinasok. Hindi na bumalik. Sabi ko, yan ang sinasabi ko sa inyo. Malala kayo. Oo, magkano na ngayon singilan? 800 times 2, 1,600 sa isang taon. Dalawa yun. Yung pagkain, 200. Gusto nyo pa magpastor? Isip-isipin nyo yan. Amen? Pero pag totoo kang tinawag, wala lang sa'yo yan. Kami tinatawanan lang namin. Gano'n kami, mga 3,000 ubos isang meeting. Hindi kami ma-absent. Kung sa local, takot tayo, how much mo sa reporting? Iba pa yung reporting sa headquarters. Kaya pinapakita ko yung report, di-display ni kung handa na kayo, sige mag-pastor kayo. Pag may lisensya na kayo, at wala kayong gawain, babalik nyo yung lisensya nyo. Ayan, ganun po ngayon mga kapatid. Okay, sabi dito, Jesus Christ is the perfect example of obedience. Hebrews 5:8, though he were a son, yet learned he obedience. Diba? Ang mahalaga naman kasi dito, kahit di ka pastor, nagsosoul winning ka. Hindi mo kailangan ng lisensya para mag-soul winning. Kailangan mo ng Holy Ghost para maging witness. Amen? Wala pa ako lisensya, hindi ko sa pagyayabang, wala pa ako lisensya, pastor na po ang trabaho namin. Napakadami po namin gawain ni Pastor Jay. Kaya si Pastor Jay, tingnan niyo, kahit mag-isa nag-pioneering yan, na-establish yung church. Kasi training. Amen? Jesus submitted completely to the will of the Father. Philippians 2:8, He humbled Himself and became obedient unto death. Pastoring is like a parents. I-handle mo isang sitwasyon, paano mo hahawakan? Kung emotional ka. Diba? Kung wala ka pera, ako ba narinig yung dumaing sa inyo? Nung dispedida ko lang. Bumabalik na naman, Bumabalik din. Diba? Pero pabiro yun. Paglalambing na lang yun. Kailan ko kayo piniga para sa bayarin? Kasi gusto kong patunayan sa inyo, Diyos ang tumawag sa amin. Amen? At patutunayan ng Diyos. Sabi ng aming General Secretary, Pastor Sacro, you contact this person. He is a pastor of Trinitarian. They are willing to help you in Yovel na pwede ka magsimbahan sa kanila. May tuwa ako na perong parang lungkot.
Teka, Lord, sabi ko, mali ito. Diyos kang buhay na tumawag sa akin. Makikisilong ako sa kanila. Ayoko. Sabi ko sa kanya, bigay mo yung simbahan para sa amin. Pinatunayan po ng Diyos yan. Yun yung simbahan natin ngayon sa Tawel. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Sabi ng Pastor Opad, kung tinawag ka ng Diyos, sa Diyos ka aasa. Kaya Pastor Brian, sinabi ko rin yan. Nung sinurrender ko lahat kay Pastor Brian, Pastor, paano ka? Bakit? Buhay ang Diyos doon. Buhay ang Diyos na tumawag sa akin. Ba't ako matakot? Eh kung pera lang, binenta ko na yung L300. Binibili ni Pastor Brian yan. Pero sabi ko nga, gamitin ko. Kung pera ang pag-uusapan, magkano rin yan? 100 din. Ang pinag-uusapang kaluluwa, hindi pera. Mayaman ang Diyos. At hindi tayo mapabayaan. Kung marunong tayo sumunod. Amen? Ingatan natin, lalo tayo pag tayo mga leaders, puro negative ang lumabas sa bibig natin, huwag ka na magpastor. Puro angal, huwag ka na magpastor. Kasi doon pala, pinatay mo na yung dream mo, yung faith mo kay God. Huwag yan. Ay, wala. Ang hirap ang buhay. Ang hirap. Hindi mahirap. Kinasanayan mong maging mahirap. Amen? Tiwala sa Diyos ang kailangan. At pagsunod. Faith, believe, action. Diba? Maraming, pray for the laborers, dami ng harvest. Pero nandun ka lang. Saan yung barero yung harvest? Ano? Makukuha mo ba yung harvest? Right? Amen? No? Maganda yung masanay ka mag-isa. Ako mas inano ko yung nasanay ako sa PEC, mag-isa ako nung humahayo. Kasi pag may kasama ka, tamad, madadamay ka rin. Pag may kasama ka maangan, magdadamay ka rin. Espiritu yan eh. Kaya, mas gusto mo lumakad mag-isa. Totoo po yan. Pagdating sa kaluluwa, mag-isa ako. Ayaw mo na maangal. Pag maangal ka, ay, maglaro ka na lang. Kasi nakakahawa yan. Meron doon eh, angal lang angal sa lugar. Bakit di ka pa buksan? Matanda na ako. Eh, ba't kumuha ka pa ng lisensya? Yaman na sila mga bata. Ngayon wala na, namahinga na. Kasi hindi mo sinunod eh. Ang pangako ng Diyos, sa mga sumusunod, i-extend niya yung buhay mo. At dadagdagan ng kapayapaan. Kaya pag may pastor na puro angal, delikado yun. Kukunin na rin. Kaya huwag kayo angal ng angal. Huwag kayo angal ng angal. Diba sabi ng Bible in Deuteronomy 28:47, ano yung curse? Pagdurusaan mo, magsaserve ka sa kaaway hanggang ano? Sa huli ng katapusan ng ito. Kaya pala may mga naglilingkod. Pero disaster pa ang huli. Kasi angal ng angal. Delikado pala yan. Walang pasasalamat. Yan. Amen? Hindi marunong magpasalamat. Tsaka pag makikita yan sa time mo. Nagpupunta ka simbahan, parang patapos na. Delikado yan. Yan ba ang pagmamahal mo sa Diyos? Pero, totoo lang, sinabi ko yan, alam ni Fatima yan, simula ang kilala ko Panginoon 7 o'clock sa church ako. Kahit dito, 7, nandito na ako, bukas na lahat yan. Darating na lang kayo, ayos na lahat. CR, malinis na yan, may tubig na yan. Because I love my God. Hindi ako naglilingkod para sa inyo. Hindi ako nagpapa-impress para sa inyo. Ako'y gusto ko impress ang pagmamahal ko sa Panginoon. Hindi tayo perfect, pero pwede natin i-express sa Panginoon ang bagay na yan.
Kahit di ka magsalita, mararamdaman ng tao niya. Hindi tayo pwede magkunwari. Philippians 2:8, He humbled Himself and became obedient unto death. Christ never rebelled against God. Ayan, yung pagkatao niya. No? Because of His perfect obedience, He became the perfect sacrifice for sin and the Savior of mankind. 1 Peter 2:21, Christ also suffered for us, leaving us an example. Kadalasan kasi nasasanay tayo sa habit. Yung habit natin na, ito na yung style ko eh. Yun yung mali. Ito yung sinabi ni Paul na hindi natin nagagawa yung tama, yung mali ang nagagawa natin. Dahil sa nakalagay sa atin. Habit. Naging habit na natin, nakasanayan na natin. Amen? Alam niyo ba, laking effect sa mga anak pag nakita tayo na masaya tayo, na sinasabi natin ang pagdilingkod sa Diyos ay napakaganda. Pero yung pag nakita nila daing, negative, ang effect sa loob ng tahanan, malupit. May mga anak ng pastor na ayaw magpastor. Dahil naririnig nila, nakikita nila mahirap daw maglingkod sa Panginoon. Mahirap. Sabi ko, depende sa naglilingkod. Ang masasabi ko, napakasarap maglingkod sa Diyos, hindi ka gugutumin kung marunong ka tayong sumunod. Amen? Dahil may mga pastor na naging maganda ang move ng Panginoon dahil sila'y sumusunod. True faith always produces obedience. Many claim to have faith while rejecting God's command. But biblically, faith is obedient faith. Faith, if had not for works, is dead. By works, a man is justified and not by faith only. Faith without obedience is empty and powerless. Even demons believe in God. The devils also believe and tremble. True faith submit to God's will. Amen. Maraming nag-aral, nag-degree, pedigree, pati pedigree kinuha na. Pero walang gawain. Nagmasteral. Lahat ng aral ng theology, pinag-aralan. Pero walang burden. Gusto lang kumanta. Gusto lagi nakikita na expose sa harapan. Ay, entertainer. Di ba? Kaya bago kami tumayo sa pulpit, sa field ang labanan namin. I like in the field. Hindi ako masaya na sa pulpit lang. Dahil yun ang nauna sa amin. Kaya sabi ko doon, kung tinuruan yung member nyo, magpayo niling sa pulpito, hindi maghahanap ng kaluluwa yan. Pero kung ang member, tinuruan nyo sa labas, kaluluwa ang hanapin niya. Amen? To God be the glory. Yung mga member natin doon, soul winner. Sa trabaho nila, hindi nila pinalalagpas. Nagsishare po sila ng salita ng ating Panginoon. Ngayon, may mga dinadala sila, Austria, mga iba't ibang lahi, umaattend po sa atin. To God be all the glory. Dahil sabi ko sa kanila, hindi kayo member. You are a servant. You are a leader. You are a soul winner. May purpose ang Diyos ba't kayo tinawag. Ngayon, mga kapatid, sila na po ang nagyayaya ng mga kaluluwa sa word nila. They share the word of God. At nagpapatotoo ang Diyos sa kanila. Mga prayer, tinutugon ng Panginoon, ginagawa ng Panginoon. I insist that just obey God. Palakpakan natin ang Panginoon. The gospel must be obeyed. Salvation is connected with obedience to the gospel of Christ. Taking vengeance on them that obey not the gospel. Pag hindi ka sumunod, vengeance. Di ba? Yung iba, nakasigaw lang, kala nila pastor na. Pag pinayuhan mo, parang masama pa loob. Hindi nila alam, sinusubok sila ng Diyos, inaayos sila ng Panginoon. Eh, payulinan ako. O, sige magpayulin ko. Tignan ko lang. Tapos patutuhan mahirap buhay mo. Ay, ano pang anong gagawin mo sa member? Buhayin ka.
ganang attitude, wag na. Magtrabaho na lang. Ako, sabi ko nga kung pera lang hanap ko magtrabaho na lang ako. Binenta ko na yung sasakyan kay Pastor Brian, hinihingihan ko ng upa yan. Humingi ba ako ng upa? Ngayon pa lang Ay, hindi. Sabi, di ba? Nire-reportan niya lang ako. Sabi ko, reportan mo lang yan. Pinakakain niya si Karen. Thank you ka doon kay Pastor Brian. Hindi niya pinabayaan si Karen. Di ba? Binibili niya nga yung elf na isa na, gamitin mo lang yan. Diba? Masarap kaya tumulong sa gawain ng Panginoon. Ako, ayoko yung ako tinutulungan. Gusto ko ako yung tumutulong. Right? No? Kung ang concept mo ay tulungan ka ng ministry, huwag ka na mag-ministry. Babagsak at babagsak. Baka hindi langit ang mapuntahan. Totoo yan. Kasi mamahalin mo ang kaluluwa dahil sa pera, hindi sa soul. Pipili ka ng member. Pili ko itong member na ito, mapera ito, alagaan ko ito kasi mapera ito. Tulad si Julie, alagaan natin si Julie, mayaman ito. Diba? Kalimutan na natin yung... Si Ella, wag, ang lakas kumain. Namimili ka na kasi because of pera, hindi na kaluluwa. Right? The gospel commands sinner to hear the word, believe in Christ, repent of sin, confess His name, and be baptized. The Lord saved those who sincerely obey His gospel. Kaya nga sabi doon, those who are willing. Hindi dito yung atras abante, Lord. Gagawa ako. Tinamad ako walang blessing. Ayoko. Pero forward ulit. Mas marami yung atras sa abante. Yung kaluluwa, maliligtas na, muntik na, iniwan mo ulit. Yun lang ano dyan. No, brad? Nasira lang ng kaunti, mga ilang buwan, hindi na babalikan. Tapos hahanap ulit. Abay, walang nangyari. Right? Kaya sa local, inahanda na po tayo. Tinuturuan tayo sumunod. Sabi nito, obedience is not human merit. Some falsely teach that obedience contradicts grace, but the Bible teaches us that obedience is submission to God, not human boasting. Kaya bakit? Malalaman mo yan. Yung sinubukan mo yung Espiritu, mawawala na. Tatampo na. Yung parang importante ang dating. Di ba? Magmamalaki pa, kaya ko yan. Kaya ko yan. Sige. Hindi kaya ng Diyos kaya niya In return, tumagal ang panahon, wala kang naitayo. Dahil ang isip mo, ang puso mo, mali sa harapan ng Diyos. Right? Mali, mga kapatid. Kaya hindi natin pwedeng gawin yan. Ako, may sinabihan ako Paiyak-iyak ka, walang hiyak ka. Yung pala, may mali kang motibo. Saan ka ngayon? Niloloko mo yung ginagawa mo sa Diyos? Ano ka ngayon? Tahimik siya. Huwag mo ko altihan. Huwag mo altihan ng Diyos. Kung totoo ka, totoo ka. Inutusan ko dati, lumayo ka. Kung talagang totoo ka. Kung totoo yan nararamdaman mo. Gusto lang pala sa pulpit. Paiyak Pag hanggang nakita ang Diyos. Nung nakita ang Diyos, naging ibil. Sabi ko, pag nakita mo ang Diyos, dapat takot ka na. Pero nung nakita mo ang Diyos, lumala ka. Parang naging masama ka. Hindi Diyos ang nakita mo. Yan. Yung emotion. Iba. Diyos nga, pero iba naman. Nakikinda po ba natin? Hindi pwede kasi ang mayabang sa church. Hindi pwede kasi ang hindi marunong sumunod sa church.
Yan. Hindi po yan para sa amin. Kami po'y instrumento. Naintindihan po ba natin? Kaya napakalaga po ang pagsunod. Paano mo alam na sumusunod ka? Bibigyan ka ng leader na ayaw mo. Para malaman mo kung talaga sumusunod ka. Hindi naman bibigyan niya ang gusto mo. Kaya nga sabi ng Panginoon I give you a pastor. Sino nagbigay? Si Lord. Hindi ikaw ang namili. Yan. May sitwasyon na may nagsumbong sa akin. Lahat ng pangit sinabi. Sabi ko, tumigil ka ha. Kayong dalawa tumigil. Ang tagal na ng gawain dyan, nakasimba lang kayo, naninira pa kayo. Lumayas kayo dyan. Totoo yan, kapatid. Ba't ko papatagalin? Layas na kagad. Paatingin mo, hindi ito passion show. Kaya yung mga nangangako, kinakabahan ako dyan. Yung mga, anong kailangan dito si Bago? Ang kailangan, tumino ka, sumunod ka dito. Anong kailangan? Pumunta ka dito, simbahan na to eh. Ano ka, hari? Pagpasok simbahan. Anong kailangan nyo rito? Anong kailangan dito? Ayusin mo nga sarili mo. Ang palagay mo dito? Simbahan ng Diyos to, hindi to simbahan ng nagmamakaawa. Mayaman ang Diyos namin. Pumunta ka dito. Mayaman ang mga member dito. Amen. Sa awa ng Diyos, wala na rito. Oh. Grace provides salvation through Christ, but man must respond through obedient faith. Yan ang tanong, ba't si Pastor Brian? Marunong pa kayo sa Diyos? Hindi naman kayong Diyos. Sabi siya, Pastor, ito siya, lagay mo. Bakit? Magaling. Ang galing mangaral. Hindi ko kailangan na magaling. Kailangan ko may puso. Mapagmahal, mapakumbaba. Ayoko ng mayabang. Ayoko ng pogi. Ba't sino ba pogi? Those who love Christ will obey Him. Jesus connected love with obedience. If you love me, keep my commandments. He that hath my commandments and keepeth them, he it is that loveth me. Wow. Pag sumunod kayo sa pastor, mahal niyo ang Diyos. Di ba? Sabi ko nga, ang gawain, hindi lang pagsimba, pati sa financial yan. Gusto niyo i-bless, pakita niyo rin. Totoo yan, bro. Gusto natin ng bagyo, ayaw man natin. Disobedience brings condemnation. Kaya pala may mga believers na parang walang nangyari sa buhay, tagal na sa Panginoon. Puro daing pa rin. Daing na lang ng daing. Parang wala nang ginawa ang Diyos ng mabuti. Puro hiling. Testimony po tayo, pero hiling. Parinig, hindi pa totoo. Hindi nagpapasalamat. May sumpa yan, di ba sabi? Dahil hindi kayo naglingkod ng may kasiyahan sa Diyos at kagalakan ng puso sa lahat ng aking ginawa. Yung kumusta? Hirap ng buhay. Pero active yan. Hirap ng buhay, bro. Baba nga na. Paano ka? Madamot ka rin sa Panginoon. O, di wala rin pupunta sa'yo. Bakit may mga pinagpapala? Kasi, hindi madamot. Kasi ang secret of blessing is giving. Amen. Di ba? Ano po, may mga magpapasto pero madamot. Paano kayo bless? Bibigyan ka rin ng madadamot na member. Totoo yan. Ako, sa pinagmamalaki, ang gentry, nakatutuwa ako. Bakit? Hindi ko na problema sa sakyan, nag-aagawan pa sila. Hallelujah. Epic. Ayun. Ayaw nyo nang Pasasara ko to. Pasasara ko to. Sino sa airport? Entry.
So doon nyo ako naka-L3. Layas kayo lahat dito. Hindi mga kapatid, commitment ko na sa Panginoon. Salamat din may asawa ko na bukas ang kanyang puso. Ay katutusin lang, pabenta niya yung sasakyan. Pero sabi ko, mahal, huwag na natin benta sa akin paggamit ng natin sa church. Amen? Kasi sa kaluluwa eh. Mahal natin ang kaluluwa. Praise God. Mahalin nyo rin kami. Babalik na naman tayo. Amen? So, ang disobedience, may kapalit po na condemnation. Yan sabi ng Panginoon eh. Maangal ka, instead na magpupuri ka. Kailangan, punta tayo linggo. Sabi nga, di ba, sa preaching, pagpupuri na lang. Yung araw ng angal, sa kwarto mo lang yun. Makipag-usap ka sa Diyos. Umiyak ka sa Diyos. Sabi mo lahat sa Diyos. Sa kwarto mo lang yan isumbong. Pag lumabas ka, huwag mo nang banggitin sa bibig yan. Kasi sa bibig mo, lumalabas ang totoong nasa puso mo. Kaya may test tayo. Everyone have a test of faith. Tinitignan ng mga bibig. Bakit pinagpapala yan? Bakit kaya binibless yan? May grateful heart yan. Marunong magpasalamat. Doon nagtatalo yan ang blessing. Pag hindi ka marunong magpasalamat, tandaan mo, habang buhay, you will suffer. Ano sabi ng 47, 48? Hanggang mawasak ka. Unfair yan. Naglilingkod ka sa Diyos na maraming beses, hindi mo naranasan ng masaganang pamumuhan. May problema sa iyo. Hindi sa Diyos. Di ba? Tama? Kaya huwag kayo pupunta sa simbahan na puro daing. Sa palengke nyo dalahin yan. Kayo ba narinig na sinasabi ko? Wala kayo narinig sa akin yan. Dahil integrity ko yan, mga kapatid. Nakakahiya sa Diyos. Tapos may hawak tayong license. Those who reject the truth will face judgment. The word that I have spoken, the same shall judge him in the last day. Obedience believers are added to the body of Christ. Wow. Pag hindi ka obedient, puputulin ka, ililipat ka sa iba. Boom! Kaya nakita ko na yung mga hindi marunong sumunod sa pastor, kahit hindi mo paalisin, usang tatanggalin. Hindi isasama sa body yan. Bakit? Sagabal sa programa ng Diyos. Totoo yan, mga kapatid. Hindi pastor ang nag-aalis niya. Kung nag-decide ka, umalis ka, hindi ikaw yan. Iniligay na ng Diyos yan kasi hindi mo na nararanasan yung parang gusto mong maranasan kasi hindi ka nagbabago. So, yun, palala ng Diyos na magbibigay niya. Ano sabi ng Diyos? Magiging alipin ka nila. Papadala ang Diyos ng salo. Iron of yoke. Hindi yoke na pangako ng Matthew 11 yan, mga kapatid, 28 to 30. Kaya yung mga talagang masiyahin, papunta simbahan niya, lagi nakangiti. Nice ka. Kaya ako lumalayo ko siya mga madaingin. Lalo na sa nagpaparinig. Totoo. Amen. Sila lang makinabang na operin ko. Utangin pa yan. Utangin kayo, pastor. Hindi mo na lang hiningi. Tapos kalimutan ka na. Hindi ka papapansin eh. Wala ka ng friend. Hindi ka na inag. Bye-bye to decay. Kaya ako, may iwas ako sa mga ganyan spirit. Inatalent. Pagtingin ko pa, hindi na, friend ko na ba ako? Up to. Friend ko na ako? Please. Palalayasin din kita eh. Pero as long you obey, sabi ko nga sa inyo, kung pagpapalain ng pastor, damay kayo lahat. Pero ito lang yung marunong sumunod. Yung hindi marunong sumunod, sorry kayo.
Kasi ang blessing ng Diyos para lamang sa marunong sumunod. Palakpakan natin ang Panginoon. Nandun na tayo eh. Sabi ko nga, pag pinless kayo, pasalamat. Huwag yung, parang kulang pa eh. Sa maliit na bagay, hindi ka marunong magpasalamat, hindi ka na makakarating sa malaking bagay. Tandaan niyo yan. Christ is the head of the church and He is the Savior of the body. The saved are those who obey Christ and remain within His body. Kung ano yung program ng pastor, sunod lang kayo. Dahil kung ihiwalay kayo, tanggal kayo. Kung maangal kayo, yari kayo. Oo. Hindi kayo bless. Kami, nag-e-enjoy na. Kayo, pag hindi kayo marunong sumunod, patay kayo. Ito nga, nag-chat sa akin. Pastor, nakabili na kami brand new sakyan. Tutuwa ako, si Luis Pastor. Praise God. Yun yung pagsunod nyo, mga kapatid. Di ba? Ikaw, meron ka na rin. Hindi mo pa ako pinapasyal, uwi na lang ako. Hindi ko pa nasakyan. Pag yun ako pa-drive ng L3, dinrive ko nga yung kay Luis eh. Puntik ako, di makarating eh. Automatic eh. Ay, manual eh. Di na ako marunong. The Bible teaches that obedience to God is necessary for salvation. God has always required obedience. Christ, ayan na, nag-usap na pa siya natin sa pastor. Narinig ko, ang bilis eh. Malupit ito. True faith produces obedience. And the gospel must be obeyed. Therefore, reject faith without obedience. Submit fully to the authority of Christ, obey the gospel sincerely, and remain faithful in the doctrine of Christ. Alam niyo mga kapatid, marami nagtatanong, paano nangyari sa Austria? Lagi ko sinasabi, nagkaroon po ko ng contact sa Austria. Nung una umiikot ako, wala. Hindi ko makita. Panahon nung ako'y nagpaalam. Nagpasa ako. Nung ako po ay naipag-pray nila. Nagpasabit. Sumunod. Doon po nakita ko yung flow ng blessing. Nakita ko yung paano kumilos ang kamay ng Diyos. Hindi po sa sipag natin, hindi. Simula nung tayo nagpasubmit sa authority ng UPCI Austria, Europe. Kung ano yung sasabihin nila, sabi ko sa kanila, kung ano sasabihin nyo, susunod ako. Bago ako gumawa. Kung papayagan mo ko, gagawa ko. Pero kung di mo ako papayagan, dito ako sa church, tutulong sa iyo. I am willing to submit to your authority. Kahit matagal akong pastor, nirespeto ko yung pastor. Nirespeto ko ang leadership. Susunod ako sa inyo. Kahit pag inutusan niya ako mag-dinis, baka mag-dinis. Dinis, nag-dinis ang pinakita. Ay, ministry yan. Amen. Nung simula, nung pinayagan na tayo, doon po nagsimula ang lahat. Binigyan na tayo ng contact ng Panginoon. Praise God. Sunod-sunod ba pag yung tatlong yun hanggang sige lang, tuloy-tuloy lang kami hanggang binigyan na rin tayo ng lugar. Tinagpi-tagpi ng Panginoon. Naramdaman ko, sinubok ako mga kapatid, pero nanatili tayong tahimik. Sumunod ko ano yung sasabihin. Amen? Dahil ang gawain ito ay isang katawan na hindi tayo pwedeng magmayabang at magmalaki. Susubukin ang pag-ibig natin sa Diyos sa lahat ng aspeto, mga kapatid, para mapatunayan natin ang puso natin sa harapan ng Diyos. Hindi po tayo gumagawa para kanino. Dinala tayo ng Diyos doon para tumulong. Kaya sabi ko, nandito po ako para tumulong. Kahit hindi niyo ako bigyan ng posisyon, gagawa ako. Hindi posisyon ang habol ko. Pero kung ibibigay niyo sa akin yan, magtatrabaho ko para sa kapurihan sa Panginoon.
Palakpakan natin ang ating Panginoon. Tumayo po tayo mga kapatid. Hallelujah. Yan ang pangako ng Diyos kay Solomon. Hanggat ikay sumusunod, hanggat ikay sumusunod sa aking palatuntunan, hanggat ikay gumagawa sa aking palatuntunan, ibibigay ko yung mga bagay na hindi mo Praise hinihingi. God. Hallelujah. That's the promise of the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Hindi po tayo gumagawa para makilala. Hindi po tayo gumagawa para maging tanyag. Hindi po natin ginagawa yan. Tayo po'y tinawag upang ipangaral, ihayag ang kabutihan ng ating Panginoong Yesu Cristo. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Oh, yes, Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, God. Oh, Jesus. Oh, hallelujah, 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 hallelujah. Open your heart, open your heart. Oh, yes, thank you for your presence, God. Thank you for your presence, Father. Oh, yes, oh, yes, oh, yes, oh, yes, Lord. Oh, God. Oh, God. Taas natin ang ating kamay, mga kapatid. Hallelujah. Pray always na maging meron tayong teachable spirit. Willing to listen. Hallelujah. Oh, huwag natin ipilit yung ating sarili. Hallelujah. Ipagkatiwala natin lahat sa Diyos. Hallelujah. Hindi natin gawain dito ng Panginoon. Let us always pray that our heart, our thoughts, our spirit is right in the sight of God. Maging tama tayo lagi sa harapan ng Diyos. It is only the Spirit of God, mga kapatid, ang makakapag-maintain sa atin ito. Oh God. Kung gusto natin gamitin ang Panginoon, luluwalhatiin natin siya, hindi ang ating sarili. Itama natin ang ating motibo, itama natin ang ating isip, itama natin ang ating puso sa gawain ng Panginoon. Kung gusto natin gamitin ng Diyos. Oh God, open your heart today. Pwede ba hawakan niyo bawat isa? Oh, hallelujah. We need the anointing of the Lord. We need the presence and the power of God. God will use you. Gagamitin kayo ng Panginoon, mga kapatid. You need the anointing. We need the anointing of the Lord. Come on, God. The anointing, oh Lord. Oh, Jesus. Jesus. Huwag kayong matatakot. Huwag kayong mag-aalinlangan kung saan kayo dinala, inutusan ng Diyos gawin yung nagmumula sa inyong puso sa tulong ng ating Panginoon. Oh God. We need your anointing, Father. We need your presence. We need your Holy Ghost. Ayamo shalalabaka kaya shakatata kaya. Oh, commit your heart to the Lord. Commit yourselves to the Lord. Oh, yashakaya baba hatata. Oh, Jesus. Oh, God. Gamitin mo bawat talento ng aking mga kapatid. Gamitin mo bawat puso ng aking mga kapatid. Gamitin mo, O Diyos. Gamitin mo kami sa lugar na ito, Panginoon. Direct us, O Lord. Lead us, O Lord. In the name of Jesus. Si Pastor Brian, Panginoon, Sister Divine, gamitin mo. Instrumento, ang mga leaders, gamitin mo. Bakuran mo ng banal na dugo ang church na ito.
Kuberan mo ng banal na dugo ang mga leaders, ang aming pastor sa lugar na ito, Panginoon. I-direct mo po ang bawat isa, bigyan mo ng masunuring puso, masunuring espiritu, Panginoon. Iya mo shakalalaba kaya shakadadakaya. Iya baba shakalalaba hata kaya shakaya baba hata kaya. Oh, in the name of Jesus Christ of Nazareth. Hallelujah! Itaas ninyo yung inyong kamay, mga kapatid. Just worship God. Worship God. Oh yes. Yes, Lord. Your anointing, Lord. Your anointing, God. Your anointing, Jesus. Oh God, thank you for your presence. Thank you for your love. Thank you for your power. Thank you, Lord, in the name of Jesus. In the name of Jesus. Oh God, thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Come on, pray to God, 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 pray to God. Use Him, oh Lord. Use them, Lord. Use this, oh Lord. Use these young people, God. Use them, Lord. Use them. Use them in the name of Jesus, oh Lord God. Use them, Lord. Use them in the name of Jesus. Use their talents, oh Lord. Yababa shaka, yababa haya. Oh, in the name of Jesus, in the name of Jesus. Come on, give your heart, give your heart. Oh, Jesus. Oh God, Oh God, shaka baba shaka ya baba in the name of Jesus, in the name of Jesus, in the name of Jesus. Oh Jesus! Oh God, oh God, oh God, oh God, thank you for the victory. Thank you for your love. Thank you for your presence, oh Lord. Oh yes, 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 yes. Let your anointing, let your Holy Ghost, oh Lord, fill every heart. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Oh! Worship God, worship God. Lift your voice. Lift your voice. Woo! Thank you, Jesus. Thank you for your anointing. Thank you for your anointing. Thank you for your anointing, Lord. Thank you for the anointing. Yes, God speak. Sige, mahumusta pa Diyos sa inyo, mga kapatid. Sige, bigay mo ang puso mo. Bigay mo ang puso mo sa oras na ito. Papasukin mo ang Panginoon sa isip at puso mo. Sige. Oh, yes. Yes. Speak God today. Speak to them, Lord. Speak to them. Just continue sa pinagagawa ng Diyos sa inyo. Pray the sick. Pray the sick. Preach the word. Huwag kayong matatakot. Stand in faith. Stand firm. God will use you. God will use you. Oh God, thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hobo shatata. Tell the truth. Oh God. Oh God. Oh Jesus. Sister Divine, Pastor Brian, dito kay Sarah. Oh God, thank you. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord.
Oh, Jesus. Father, your anointing be upon this man. I pray, Lord, your power, your spirit rest upon him, Lord. Use his heart, use his spirit in the ministry. Kigo mo shata kababa kaya lalababa. Ika kasakaya yabo dan sakata kaya ya. Ya mama mama shakaya ya ya halala mama haya. Ya mama mama halala mama haya ya. In the name of Jesus, I pray for divine power, divine protection be upon them. I pray your hands be upon them. Let your anointing, let your strength be upon him, upon his wife, God. In the name of Jesus. Ya mama shakaya ya mama haya. Oh ya mama shakaya ya in the name of Jesus, I pray for the double anointing be upon him. I pray, Lord, sa bawat pupuntahan niya, ay pagpapalayo po. Sa bawat pananalangin niya, pagpapalayo po. Bibigyan mo siya ng masigit pa trabaho sa gawain mo, Panginoon. I-bless mo ang kanilang buhay, Panginoon. Pagkakalupan mo sila ng supling, Panginoon. Yamasa kaya yamababata kaya yaya. Kung paano mo binigyan lang yung lingkod ng supling after 16 years. Ipagkakalob mo sa aming pastor, Panginoon, kay Sister Divine. Ang sanggol, O Lord, ay pagkakalob mo sa kanya. Yes, Lord God, pray and believe in the mighty name of Jesus. Hindi lang ito, Lord, ang gawain ng pagkakatiwala mo sa mag-asawa. Gagamitin mo sila sa ipapandako ng lugar ng mundo, Panginoon, O Lord. You are preparing them, O God, in the name of Jesus. Ayashaka. Blessing upon them physically, financially, spiritually. In the name of Jesus, in the name of Jesus. In the powerful name of Jesus Christ of Nazareth. Palakpakan natin ang Panginoon, mga kapatid. Hallelujah, mga kapatid. Huwag kayong magsawang angaral. Huwag kayong magsawa sa commitment niyo sa Panginoon. Hindi lang ito ang makikita ninyo. God will bring you, give you a church sa lugar na ito, mga kapatid.